Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Isa na namang player ng ating Gilas Pilipinas, posibleng hindi makapaglaro kontra sa New Zealand at Australia. May masakit daw dito sa ating pambatong si Kai Sotto ayon sa ating reliable source. At pag-usapan natin kung mas maganda ba yung naging epekto ng mas paglaki at paglakas ng katawan nitong ating pambatong si Kai Sotto. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Matapos ang naging magandang performance ng ating pambatong si Kai Sotto sa Game 2 ng Koshigaya Alpas kontra sa Libanga Hokkaido, kung saan nakapagtala siya ng season high 20 points, 14 rebounds, 2 assists at 1 block, ay mukhang naging Kai Sotto supporters na ulit yung mga bumabati ko sa kanya nung unang game niya. At ayon sa ating reliable source mga kabasketball, ay masakit daw yung buong katawan ni Kai dahil nga sa pakikipagbakbakan niya dyan sa ilalim, dyan sa mga big man ng Hokkaido, especially doon sa former 3rd overall pick ng NBA na si Jahlil Okafor. Kitang-kita natin mga kabasketball sa laro ngayon ni Kai na hindi na siya basta-basta na itutulak ng mga kabantayan niya, na siyang naging dahilan kung bakit sa madalas na pagkakataon ay naipapasok niya na yung kanyang mga tira, no? At natatalo niya pa sa pwestuhan yung kanyang mga kabantayan. Matatandaan mga kabasketball na isa yan sa mga negatibong nakikita noon sa ating pambatong si Kai Sotto, yung kanyang strength. Kasi kapag dati manipis pa naman talaga yung katawan ni Kai, kapag tumitira siya at may contact ng kahit konti lang ay hindi niya na ipapasok yung kanyang tira. Ngayon mga kabasketball, mas lumapad na siya, mas lumakas. Masasabi ko yung maganda yung naging epekto sa kanya nito. Hindi siya talaga totally bumagal. Actually, nag-iingat siya, kaya nga siya walang foul eh. Hindi niya hinahabol, talaga hinahayaan niyang tumira sa labas. Hindi pa po kasi siya pwedeng pumuwersa na humabol lang humabol. Isang beses lang nakita ko, hinabol niya yung tira ni Jahlil Okafor, binutata niya, pero yun lang yung nakita kong habol niya talaga. Pero the rest, wala po. Saka yung huli, yung panalo nila, yung tinapik-tapik niya sa labas, yun lang yung mga nakita kong medyo pinuwersan niya ng konti. Pero the rest, talagang relax lang muna, bilang paghahanda na rin yan sa laban ng Gilas Pilipinas kontra nga sa New Zealand. Pero maganda na nanalo sila at hopefully magtuloy-tuloy na yan. At patungkol naman dito nga sa isa pang player ng ating Gilas Pilipinas mga kabasketball, mukhang tagilid na naman eto nga si Carl Tamayo na makapaglaro para nga dyan sa ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Kasi mga kabasketball, ibinalita ng pinaka-legit source natin sa KBL kahapon na out muna siya for the time being. Kasi bumabalik daw yung sakit ng kanyang injury mga kabasketball. So matindi yan. So kasi 2 linggo na lang ay magsasama-sama na ulit yung mga players ng ating Gilas Pilipinas mula sa PBA, dyan sa Japan, mula sa Korea, para nga mag-ensayo na, maghanda para dito nga sa magiging laban natin kontra sa New Zealand at Australia. Kaya kung magpapatuloy yung pananakit ng paa ni Carl Tamayo, malamang hindi po payagan yan ng kanyang mother team dyan sa Korea. At kahit naman si coach team, hindi naman ipipilit yan. Kaya lang, as of the moment kasi, hindi pa natin alam, alam ko, injured kasi etong si Chris Newsome, si Troy Rosario, kasama yan sa kanyang Gilas Pilipinas 18-man pool. Kung makakasama itong si Carl, 15 lang po ang matitira. At yan naman po ay nasa kapangyarihan ni Coach Tim Cone. Gaya nung nangyari kontra sa Guam, dinagdag niya itong sila Juan Gomez, sila RJ Abarriento, sila Troy Rosario. Nasa kanya po yan yung kapangyarihan. At si QMB pa pala dinagdag niya, 'di ba? So para sa ikagaganda ng ating Gilas Pilipinas, gumagalaw naman si Coach Tim Cone. Kaya antabayan na natin. Hanggang dyan mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.